So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, year-end full review natin ng isa sa sobrang benta na smartphone ngayong 2025 still, ang Oppo A3X. Ito na kaya ang hinahanap nyo, lalo-lalo na magto 12-12 sale na. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, another year-end review na naman tayo or full review kasi syempre ngayong buwan or ngayong last month ng 2025, marami pong naghahanap ng smartphone na magamit nila or pangreregalo or mag-upgrade sila. So itong topic nga natin is the Oppo A3X na sobrang naging mabenta po nung 2020, ngayong 2025. At nung 2024, medyo hindi siya ganun pinapansin kasi nung 2024, lumabas na October 2024, medyo overpriced to be honest ang Oppo A3X. Ang presyo nung kanyang 4GB, 64GB is around 5,500, mga ganon. And 4GB 128 is around 7,000 pesos. So super duper expensive for its specifications kasi specifications niya medyo mababa for its price nga, kaya hindi siya ganun pinapansin. Sinasabi nilang overpriced, legit overpriced naman talaga siya. Nung binili ko yung Oppo A3X ko na 64GB, I think nasa 5,000 plus yan, at hindi pa nauuso dati yung mga mega voucher ng mga YouTube, ng mga mga online platforms dati. Ngayon, sobrang mura na lang po ng Oppo A3X M dito sa ating View Products. Pag clinic nyo tong View Products natin, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Additional po yan na discount. Bukod doon sa presyo niya sa online na mura na nga, mas mapapamura pa kayo pag dito nyo po binili or dito nyo po kinuha sa ating YouTube link. So again, meron pong pala collaboration ng YouTube Shopping at yung mga online platforms kung saan ang mga consumers ay magkakaroon ng additional discount voucher pag bumili po tayo dito sa ating product link. Pagka-click nyo ng product link, magge-generate agad yung voucher na yan. Doon lang sa mismong baba ng presyo ng smartphone, nakalagay doon YouTube Special Voucher. Again, ang Oppo A3X ngayon for the 4GB, 64GB is around 3,300 pesos na lang mga ka-J-Vlog. Pag in-apply nyo pa ang ating special YouTube voucher, baka po below 3,000 pesos na lang po ang Oppo A3X para sa inyo. Nakakita rin ako sa Comsec na syempre several times na natin na-review ang Oppo A3X at nakita ko na naging 2 plus na lang daw, I think 2.8, mga ganun, nung in-apply nilang ating special voucher. So napakagandang deal para sa mga consumers natin, and the 128GB I think is the best option talaga na kukunin nyo ngayong 2025 kasi going 2026, 64GB, to be honest, palit ng palit yan. Marereko ko ang 64GB sa mga consumers na parang sa mga lang natin, mga senior citizens natin dyan, yung mga very basic lang naman ang ginagawa sa smartphone call center. Pwede sa inyo ang 64GB. Pero kung kayo yung mga consumers na medyo, alam nyo yun, power hungry when it comes sa multimedia, social media, photos, videos, 128GB is the best option, although it can expand to via micro SD card ang 64GB to store yung mga photos, videos nyo. Okay naman yan. Pero for pag mga applications, ang gagamitin nyo talaga is yung kanyang internal storage, okay? So, 128GB na ito, mga ka-J-Vlog, biruin mo, I think nasa 4 to 3,800, nasa 3,800 to 4,000 siya. Tapos, pag in-apply nyo pa yung ating special voucher, there's a possibility na makuha nyo ito ng 3,300 or 3,500. Napakamura na lang po ng Oppo A3X at bumili ako niyan ngayon 2025 para naman din makita natin or magamit ulit natin ng Oppo A3X. Lalo na ngayong payday 12-12, ito na po yung pinaka na rin at perfect time bumili kasi syempre karamihan sa atin nakakuha na ng mga bonus. So syempre iba is kailangan nila mag-upgrade na smartphone, naghanap sila for secondary smartphone. Maganda pong i-recommend ang Oppo A3X para sa inyo. So itong smartphone na to, kumbaga when it comes sa pagiging budget meal, isa to sa pinaka the best na pwede nyo makuha. Pero again, for its price, always manage your expectation. Kung gusto nyo ng mga mas higher performance sa mga devices, you need to step up when it comes sa mga budget nyo. Yung Oppo A3X is ang target consumers nito, yung mga consumers talagang naghahanap ng smartphone na magamit lang talaga nila for their work,
hindi ko siya marereco for gamers. So, hindi po pang gaming yung chipset nito, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Although, for its GPU, yes, okay naman. Pero, the disappointing part dito sa smartphone na to is yung ano talaga performance ng chipset. Marami ako nakikita, sobrang daming nakikita na naglalag daw siya, ganyan. And for me, based on my experience, yes, nagkakaroon ako minsan ng mga delay of opening of apps, stuttering minsan, pero ang ginagawa ko is kino-close ko yung mga applications, ni-refresh ko siya para mas umokay yung performance niya o mas ma-optimize. I don't know why, kung ano yung reason kung bakit ganun. Kasi when it comes sa chipset niya, hindi naman po talaga mabagal yung chipset nito. Kasi Adreno 610 yung GPU niya na usually nakikita rin natin sa mga ibang, I think sa Qualcomm Snapdragon 685. I think Qualcomm Snapdragon 610 din yan, pero mas better ang performance niyan. So, siguro isang malaking factor sa ganyang ka-slow response ng smartphone na to is sa software. Pinakamalaking ano talaga dito when it comes sa smartphone nyo is software din, di ba? Kung hindi ganun ka-optimize or hindi nagbe-blend yung chipset tsaka yung software mo, talagang maka-experience kayo ng mga lags, di ba? So, yon. Okay naman siya for day-to-day tasks, day-to-day use lang for work, for navigating, for online business. Pero for gaming, kahit nga ML dito po ay nagfe-frame drop siya mga J-Vlog. Kaya for me, best recommendation ko dito, you can play MOBA games lang and COD, pero hindi po smooth. Pero wag nyo na pong balakin maglaro dito ng mga heavy or super heavy games like Genshin and WoWA. Kasi yung WoWA, in-install ko yan at hindi niya po talaga kaya. Okay? So, hindi ko na tinuloy yung game test ko ng WoWA dahil talagang nag-stuttering siya. And siguro for Roblox, I don't know, baka mahirapan din yung mga anak nyo. So, yun. Chipset-wise, pwede na siya for its price na 3 to 4,000 pesos. Hindi na tayo magreklamo dyan kasi napakamura lang ng smartphone na to. Again, uulitin ko, kung naghahanap kayo or nagde-desire kayong ng mas malakas sa chipset, you need to step up your budget. Maganda rin sa Oppo E3X is of course yung kanyang screen. Ang screen nito ito yung isa sa pinakamataas na brightness na pwede nyo makuha for its price. Grabe. Kahit nasa outdoor kayo, kitang-kita nyo pa rin yung device nyo. 6.67 inches yung kanyang screen. HD Plus 720p with 90Hz screen refresh rate. And syempre, naka-punch hole display na ang Oppo E3X. So, isa sa buying factor nyo dito or maganda na nagustuhan ko dito sa smartphone na to is yung kanya overall display quality sa brightness. Resolution and all, screen size and all, very naman siya, considerable for its price. Ito lang yung nakakalungkot lang na part for me. I don't know, medyo naguguluhan talaga ako dito. Kaya nga ako bumili ng Oppo E3X para makita or mapatunayan sa inyo na Android 15 na to. Kasi nakikita ko sa Comsec na meron na raw available update ng Android 15 for the Oppo E3X. Pero yung review unit ko hanggang I think November lang, wala eh. Nasa pa rin siya, Android 14 with ColorOS 14. So, I don't know kung ano ba yung sinasabi nilang naka-Android 15 na raw noong October. Siguro baka beta. Kung beta man yan, I do not recommend downloading beta. Kasi, syempre, kaya nga tinawag na beta. Diba? Hindi po yan official. Marami pong bugs yan. For testing lang po yan. At wag nyo nang balakin. I-download yan for your Oppo A3X. Hintayin nyo na lang na magkaroon talaga ng official na lalabas sa settings nyo. And I think, hindi po installment ang pagre-release nila ng software. Kung sa Philippines, lahat ng taga-Pinas na may Oppo E3X, sabay-sabay yan magkakaroon ng Android 15. I don't know sa mga iba bakit nagkaroon sila ng Android 15. Siguro haka-haka ko dyan is baka beta nga po yan. Pero as of November 15, 2025, wala pong software update ng Oppo E3X for Android 15. So kayo, ngayong December, kung lumabas yan sa settings nyo at nakalagay available for update, comment down below kung nalagang legit na merong Android 15 na for the Oppo E3X kasi dinispose ko na yung Oppo E3X ko eh.
Ito ang isa pang factor kung bakit magandang Oppo A3X for its price ngayon. Ito ay isa sa pinakamagandang camera na pwede nyong makuha for a budget na 3 to 4,000 pesos. Ito rin yung magpapatunay na hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera sa linaw ng isang photo. Kasi for example dito, the Xiaomi Redmi A5, the Poco C71, meron itong 32 megapixel. Pero to be honest, hindi ko nagustuhan yung mga camera performance ng mga yan. Pero sa Oppo A3X, 8 megapixel lang siya. And based on my observation, mas malinaw pa yung camera nito doon sa Redmi A5 na merong 32 megapixels. So yes, for its price, maganda po ang camera netong Oppo A3X, mapa rear or front-facing camera. Partida, ang front-facing camera lang ng Oppo A3X is 5 megapixels. Pagdating naman sa battery niya, nung 2024, malaki po yan kasi usually ang mga lumalabas ng 2024, karamihan is 5K lang ang battery. Dito kasi is 5100 mAh. And based on my observation while gaming, while downloading sa standby time niya, matagal din naman po siya malubat. Kaya maganda rin siya i-recommend sa mga motor taxi riders natin. I know sa mga iba is nalilitan na po for the 5100 or the 5K mAh battery capacity, pero specs wise in today's time pa rin, malaki pa rin po ang 5K mAh. Meron pa ako nakikita na partida ang iPhone is nasa 5K o 49 lang ang battery nito, pero mas makunat pa battery nito sa karamihan ng Android na merong 7K mAh battery capacity. Napaka-importante kasi ng software optimization for your battery at yun ang nagpapatunay na kailangan as one or nagbe-blend ang specs sa software optimization. So, dito naman, based on my observation nga sa Oppo A3X, all goods naman ang kanyang battery life, makunat din. At ito ang pinaka-advantage ng smartphone na to sa karamihan ng brands na kapresyo niya. 45-watt fast charging. Napakatulin. Maligo ka lang, kumain ka lang, full charge na agad itong smartphone nyo. Ganong kabilis mag-charge sa Oppo A3X. And syempre, usapang design, isa si Oppo A3X sa nung year 2024 nagustuhan ko yung design niyan. Yun yung review unit ko last year, pero trinay ko yung Ocean Blue. Napakaganda rin pala na Ocean Blue. So again, yung Nebula Red, kung pibili nyo Nebula Red, matte finish po ang likod niyan. Yung Ocean Blue is glossy finish. Then mga ka-J-Vlog, sa mga nagtatanong, Lods, ano po ba? Bibili na kasi ako ng smartphone ngayon. Okay po ba ang Oppo A3X para sa inyo? The quick answer dyan is yes. Napakasulit. Biruin mo, below 3,000, pwede ka na makakuha ng smartphone na magagamit nyo rin naman or magagamit nyo for your work. Pwede nyo bigay yan as first smartphone ng mga anak nyo. 'Di ba? Kasi napakamura, hindi kayo may hesitant na for example, masira man siya or mahulog man siya kasi matibay din naman ng Oppo A3X at kumbaga pagbibilan nyo ng anak nyo ng mga sobrang mahal na smartphone, 20,000, 15,000, syempre pag nasira agad, ang sakit talaga sa bulsa. Pero ito, pag nasira agad, sabihin natin, hopefully not naman. For bigyan ko lang kayo ng senaryo. At least hindi siya ganun kasakit kasi very affordable nyo nga lang siya nakuha. So, kung interested nga kayo sa Oppo A3X, ayan, dito lang kayo bibili sa ating product link dahil mura nga lang po dyan itong device na to. At yun nga, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So, yun. Si Oppo A3X, even though last year siya na-release, and no worries kung Android 14 yung man nakuha tong device na to, still, napakaganda pa rin naman ang Android 14. Matagal po yan magiging relevant sa market. Matagal pa yan masusupport ng mga OS. Matagal pa yan masusupport ng mga application. Android 12 nga is usable pa. And even Android 11. Diba? So, Android 14, asahan nyo na matagal pa po yan. Kaya no worries kung bibili kayo ng Oppo A3X ngayon, napakaganda or sulit pa rin naman itong device na to. Ito nga lang ang nire-remind ko parate. Pag gamer kayo, huwag nyo nang balaking bilhin itong smartphone na to dahil hindi po siya nakadesign for gaming, nakadesign lang po to sa mga casual users.